Anong pambubudol na naman ba itong pinagsasabi nitong mga grupo ng mga ngagba, mga kababayan? Akalain nyo, inanunsyo nila mga kababayan na sa 2026, hindi na daw kurakot ang ating gobyerno. Corruption free na daw mga kababayan, parang New Year's resolution. Kagaya ng New Year's resolution na hindi natutupad. Yan ang kanilang sinasabi ngayon mga kababayan na ang 2026 budget ay wala na daw corruption mga kababayan. Ang mga animal. Pambubudol ito eh. Maniniwala kayo? Wala nang corruption sa 2026 budget mga kababayan? Diyos ko, panoorin niyo po ha. Ganap ng batas ang 6.7 trillion peso national budget para ngayong taon. Sa For your information, this is the biggest budget in the Philippine history. gitna ng kaliwat ka ng alinlangan, iisa ang sagot ng Pangulo. Walang bahid ng korupsyon. The funniest joke of the day. Walang pahid ng korupsyon ang pinirmahang budget ni Marcos mga kababayan. Mukha. What a joke. Kung kailan naging presidente, saka naman naging payaso mga kababayan, no? Matatawa ka na lang sa mga pinagsasabi mga kababayan. Ang pondo. Narito ang agenda report Corruption ni IDA. free. Ayan, pinirmahan pa. Pinaganyan-ganyan pang itsura mga kababayan, Ngiwi pa. Ngiwi. Corruption-free ang 2026 General Appropriations Act o GAA. Ay, naku, may nagluloko ninyo, mga buisit kayo. Corruption-free, tapos ang mga buhaya, grabe, palakpakan, mga kababayan, Bumaba pala ito. Ito si Recto, mga kababayan. Akala natin, andun na yun sa alapaap. Andun na sa taas, kaya binabato. Bumaba lang mga kababayan para pirmahan itong budget ng gobyerno. Diyos ko, Lord. 7 trillion peso budget ng Oo, Pilipinas Sandro! para sa taong 2026. Palakpak, Sandro! Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Sa pagpirma ni PBBM ng budget ngayong Ayan, busog na naman ang mga buhaya, mga kababayan. Corruption free daw! Panimula pa lang ng kanyang speech tungkol na sa korupsyong bumalot sa administrasyon noong 2025. Wala na daw corruption ngayon. Talaga lang, ha? The year 2025 tested our Wala nang flood control. Lipat lang elsewhere, mga kababayan, ang pera. nation on many fronts. We experienced climate Budol! disruptions, earthquakes, economic uncertainty, and the exposure of widespread corruption. Widespread. Sila na mismo umamin, mga kababayan, ha? Tapos kung tayo ang magsasabi niyan, mga kababayan, na grabe na ang kurakutan sa gobyerno ni Marcos, sasabihin ni Clark Castro na, mga destabilizer kayo. Kung ano-ano yung pinagsasabi. Tapos si Bangag mismo, inamin, widespread ang corruption under his watch. Within our system. Ay, These nako. challenges are painful, but they also made one Talagang painful. Kami ang nagsasuffer nga. thing clear. Sa'yo, hindi painful dahil kayo ang naalala tuloy natin yung sinabi mga kababayan nung sa meme. Corruption is only bad if you're not involved. Pero kung involved ka, maganda. Ay, nako. Real change could no longer wait. Ay, Diyos ko, Ang Lord. 2026 budget ang Ngayon pa lang magsasabi ng real change, mga kababayan. Halfway na siya. pinakamalaking parte ng sweeping reform Umpisa na naman. Mag-uumpisa ka na naman sa zero nga. dahil sisiguruhin daw ng gobyerno na talagang mapupunta sa bayan ang pondo. Ay! Ko, Lord, pupunta sa bayan. Kaya naman, may paalala ang Pangulo sa mga politiko. Ay, nako! Paalalahanan mo sarili mo nga. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the Diyos ko, Lord. distribution of cash. Matapos nilang mga kababayan, gunamit ang ayuda para sa kanilang political gain. Last election. Ngayon mo pa sasabihin yan? Other forms of financial assistance. Ay, nako. Politicians shall be barred from the distribution of any Ikaw nga nanguna, hindi ka ba politician? financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without Ay, nako, patronage. pambubudol na naman, Walang bangag. bawas, walang kulang. Walang bawas, walang kulang. Matatanda ang binatikos ang MAIFIP o Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients ng Department Yan ang of Health. makabagong pork barrel, mga kababayan. Na bawat kongresista, nag-alat sila, mga kababayan, ng maifib. Dahil umano sa patronage politics Ay, sa nako. proseso ng pagkuha nito. Sa guidelines kasi ng MAIFIP, may guarantee letters mula sa mga politiko na nagagarantiyan ng financial assistance para sa pasyente. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, may bagong provision Rectum, itong mga kapitan, mga kababayan, no?
Bumalik ka na doon sa ulap. Action sa GAA patungkol sa mahigit Babatuhin ka namin doon dahil nasa baba kami na eh. implementasyon ng financial assistance Grabe, para kalbo. masigurong napupunta talaga ito sa mga Pilipino. Tiniyak din ng Pangulo na ang unprogrammed appropriations na sentro ng kritisismo sa 2025 O GAA bakit may unprogram pa rin? ay hindi magiging backdoor entry ng anomalya. Kaya Ay, Diyos ko. Dapat binito na yan, inalis na yan ng tuluyan ng program na yan. 3 unprogrammed items na lang ang itinira ng O administrasyon bakit nagtira pa kayo? Bilyones din mga kababayan ang pinondo dyan. ngayong taon at umabot sa 92.5 billion pesos ang vetoed budget. Ang natira na lang Ito litsugas to mga kababayan. Ito, ang laki ng kasalanan nito sa Pilipinas mga kababayan at sa sambayan ng ay Pilipino. support. 3 item na lang ang natira. Bakit nagtira pa kayo? Tapos ang natira pa mga kababayan, yun pa ang pinakamalaki. Support to foreign assisted projects, 97,305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion. At risk management program Bilyon-bilyon mga kababayan. na 3.6 billion. Ay, So Diyos ito ko yung Lord. natira sa unprogrammed fund, roughly 150 Yang unprogrammed fund ba kababayan ano na naman yan? Kagaya ng dati mauuna pa yang mapupunduhan. Pork barrel din yan mga kababayan eh. billion 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed Insertion yan, in short. fund noong 2019. Dahil unprogrammed appropriations ang devito, wala raw maaantalang proyekto. Kumpara sa 2025 GAA, mas maayos daw ang 2026 budget O kung mas maayos yan, bakit mas mataas pa sa 2025 kung nagbawas kayo dyan ng mga kickback? Yan na lang maisipin nyo mga kababayan. Kung nagbawas sila ng kickback, bakit mas mataas pa rin? dahil mas pinag-aralan at mas Mas pinagkikita ng pinag-aralan paglalabas ang mga pagnanakaw nila mga kababayan. Mas tinatago nila. ng pondo. At sa kontrobersyal na budget ng DPWH, tinapyasan ng nasa 351 billion pesos ang ehensya mula sa 881 billion peso proposal hanggang sa final allocation na 530 billion pesos. Ang tanong natin, saan nilipat? Okay lang sana mga kababayan kung binawas sa total budget. Hindi nilipat lang mga kababayan elsewhere. Nasaan kaya ilipat yan ang duda-duda. Para sa agenda, Ivy Reyes, Anong Bernard agenda Luciano, ninyo? Multi-business. Pinakamalinis. Ay nako, coming from you mga buisit, etong mga dumi sa lipunan mga kababayan. Inilarawan ni Senate President Tito Soto Ay, ang nako. 2026 budget. One ball. Malaki rin niya ang Senate provision. Oh, Diyos ko. Kailan ba ito masisipa bilang Senate President mga kababayan? Sa mga politiko sa pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Hmm. People's budget naman kung tawagin ito ni House Speaker Bojo B. Isa pa to. Bumangag na rin mga Tinitiyak kababayan. niya ang strict congressional oversight para masigurong hindi malulustay ang Itong buisit na to mga kababayan, Itong pananahimik dito mga kababayan. Kasi okay tayo, believe tayo sa pananahimik dito dahil hindi kagaya na tambalos-los Pero gayon pa rin mga kababayan. Tuta pa rin ito. Walang pagbabago mga kababayan. Mukha pa rin ni Tambaluslos at Sandro Marcos at Bangag ang nasa harapan nito dahil yung kanyang mga leader mga kababayan, majority leader, lahat ng mga leader, bata pa rin ni Tamba. Hindi pinalitan yung mga young guns mga kababayan, sina Adyong, sina Asidre, yung mga sina Abante, mga Hudas. Yun pa rin ang mga tao nila. Walang pagbabago mga kababayan. Sa totoo lang, kahit nawala na si Tamba. pondo. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Anong alegasyon? Totoo naman na talagang kwakutan mga kababayan na matindi nangyayari sa Marcos administration. Hindi na yan alegasyon. Si Bangag na mismo nagsabi widespread na ang corruption. 2025 daw. So hindi na yan alegasyon. Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito wala na. paninira lamang. Ay nako, what do you expect na isasagot ni Clarice Castro mga kababayan? Sagutin nila yung mismong mga kababayan. Specific ang sinabi ni Singson. Nasa Ilocos Norte, ang daming mga proyekto mga kababayan na mga bata ni Bangag ang nagbe-benefit. Maraming mga ghost project na hindi natapos, mga substandard. Kung i-deny nila mga kababayan, hindi yung, paninira na yan, paninira. Mag-provide kayo ng mga dokumento. Ipakita nyo na, etong mga kontraktor dito, hindi naman
bata ni Bangag. Narito ang mga proyekto, kumpleto naman o ganyan. Walang substandard. Wala mga kababayan. Walang ganyan na mga physical na evidences. Outright sasabihin nilang fake news o paninira o Ang detalye typical. sa agenda report At ni ang Hannah masama pa, tatanggapin naman ng media. Gusto kamuli ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Master ng Debate kayo! pagdating sa korupsyon ayon kay Singson at anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ang advice ko sa my former friend, My former friend. dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Ang laking Nilatag niya ang kalokohan. mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Diyos ko Lord, malilinis pa ba ang itong... Para tayong mga kababayan, no? Para tayong nagsabi sa isang tae, mga kababayan, na linisin mo sarili mo, tae. Nang sa gayon, hindi ka na madumi. Paano mo malilinis ang tae? Na by itself, mga kababayan, siya mismo ang dumi. Halimbawa raw Eto ang pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa andyan kabila ng pa sa tambaluslos, irregularities nito, kabilang Yan, ikulong lahat ng yan, mga invalid kurakot. bloodline items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo, sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw Diyos ko, ito Lord. mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted Mabait. interviews ni PBBM. Ay, nako. Bangag. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 na raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ibinintang sa climate change. At ito waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi. Uy, ng no? Tingnan nyo ang pambubudol, mga kababayan, no? Itong pangluloko ni Marcos, mga kababayan, di ba? Ang sabi niya, andyan lang yan ng mga flood control, na overwhelmed lang daw, mga kababayan. Tapos, tanggapin nyo na lang ang katotohanan na talagang ganito na ang mga panahon ngayon. Talagang matindi na ang pagbaha. Tapos, nabangga lang ng barko daw, mga kababayan, yung isa flood control, wala na. Buong Pilipinas bumaha, mga kababayan. And then, later on, napaamin, mga kababayan, na, grabe pala, ninakaw, walang kaalam-alam, lang, mga kababayan, nagpapanggap lang na walang alam. Bukya na nabisto. Yun pala, mga kababayan, grabe, yung mga flood control, mga substandard, mga ghost pa yung marami. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Binanggit na si Martin Romualdez. Si Romualdez, no? Walang Dahil investigative bisigan na, report kay Romualdez, Up to no? now, dahil pinsambuho niya ito, kasama niya mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni Kasama yan investigasyon si wala. Romualdez. Humarap na noon si Wala former nga, tambalos-dos, ang tainga, mga kababayan, lumaki na Martin masyado. Romualdez sa ICI at bahagi siya ng pinakakasuhan sa ombudsman kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa infra projects. Una nang ibinahagi ni Singson na talamak daw ang tila maanumalyang proyekto Maanomalya? ang balwarte ng pamilya Marcos. Sa May mga Ilocos. paborito raw itong kontratista pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. Hindi lang diba? si PBBM ang inatake ni Singson. Ilocano yan, mga kababayan, na. Nasaan ang Solid North? Wala nang Solid Si North. Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Sinungaling na naman ang tinanong, mga kababayan. What do you expect na sasabihin yan? Puro kasinungalingan. Dati na raw attack dog ng Pangulo pero kalaunay inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin. Attack pero dog. tuta na ni Marcos. Agarang sagot na Malacanang. Tuta! Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at Ay, matagal na madumi. ng Pangulo. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan. Diyos ko Lord, taumbayan na naman ang gagamitin ninyo, mga buisit. Angat ang bansariling kapakanan. Angat, tanga. Hindi raw nagpapakabayani si PBBM. Hindi naman talaga siya bayani.
Ano siya, siniswerte? Ayon kay Castro, at obligasyon nitong linisin ng gobyerno. Diyos Pero ko, Lord! dahil Linisin! Para mo na rin sinabi, ang mikrobyo gustong linisin ng kanyang sariling bayan. marami na raw naaapektuhan sa Ay, aksyon nako, ng mikrobyo. Pangulo. Tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Matagal na siyang bagsak, negative na nga. Ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipilit Ano mapagbigyan? Wala kami hinihiling kay Bangag kundi umalis siya. ng mga ito manira. Una nang isiniwalat Uy, Manira, for your information, Claire Castro, ang sumisira sa kanyang sarili ay si Bangag mismo. Oh. ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration. Sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon, tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director level position. Ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025, tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong Oh, sana another big rally daw mga kababayan, sabi ni Singson, ngayong paparating na anibersaryo ng ouster sa kanyang ama, 1956. February. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang Wala, Singson, baka ikaw na naman ang isunod kay Pukis. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Bilyonaryo, salsalero, mga balita. Puro pamilya lang. Yan din ang banat ng Malacanang sa debate challenge. Nagsalita din ang hindi pamilya, mga kababayan. Lord, as if naman hindi sila puro pamilya Manny din. Chavit. Dagdag ni Yusek Claire Castro ang paglaban Wala na. Oh, nabiyak na ang solid north ninyo, mga ay bangag. hindi dinadaan sa debate, kundi sa pag-aksyon para mapanagot ang dapat managot. At yan daw ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Pangulong Sayang daw nagnag. noon sila naghamon ng debate nang aminin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talamak ang ghost project. Ayan, ng Duterte panahon na niya, naman. pero Duterte hindi na naman. Ayan na naman, mga kababayan. Mala FPI. Duterte na naman, no? Grabe talaga itong mga buwisit na to, mga kababayan, no? Namihasa sila, mga kababayan, na basta Duterte, kakagdating talaga ng media. Oh. RD style ang naging pag-aresto ng CIDG kay retired General Romeo Pulis. Ayan, mga kababayan, oh. Pag nang naiya, kaugnay sa kanyang manong panawagan na pag-aklas sa gobyerno. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Baliktad na ngayon, mga kababayan, ang mga nakikipaglaban sa mga, kurakot, nagtatanggol sa bayan. Sila pa ang inaaresto. Oh. Ito ang eksena kaninang umaga sa NAIA Terminal 3, gigil at galit ang kampo ni dating Philippine Air Force General Romeo Puquiz. General yan, mga kababayan, ha? Nakasing isilbi ngayong araw ang Nagreklamo dahil sa matinding kurakitan sa bansa. Ngayon, mga kababayan, siya ang siya ang arrest pinaaresto warrant laban sa kanya ng mga kaugnay kurakot. sa kanyang kasong rebellion at sedition. Pero umalma ang kanyang kampo dahil hindi pinagbigyan ng kanyang mga abogado na makausap siya. Yan, oh. Karapatan ito. Hindi po ito pakiusap. We are not requesting. We are demanding. Dismayado ang kanyang mga abogado at para sa kanila, maling trato ito. Comment sir, hindi talaga pinakausap sa inyo yung kliyente. Alam naman natin. Nakita nyo naman gusto namin kausapin man lang sandali, hindi kami Grabe oh. Si Puquiz ay nagsilbi bilang Air Force General noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasuhan siya dahil sa kanyang mga pahayag na nagsasabing bumaliktad na laban sa administrasyong Marcos ang ilang mga retiradong sundalo. Or bumaliktad naman talaga. Retirado di ba? Bumabanat rin siya sa gobyerno kaugnay sa flood control scandal. Paniwala rin ng kampo ni Puquiz, bigo si Pangulong Bongbong Marcos na maikulong ang mga malalaking sangkot sa iskandalo. Totoo naman pinagsasabi niya, mga kababayan. Alin ba doon ang nag-i-incite ng sedition? Kapatid nila, sa kabila ng mga kaso, tuloy pa rin sila sa kanilang laban sa Sasabihin nilang fake news na bumaliktad na ang ilang mga retirado. Sasabihin lang ni Puquiz, mga kababayan, ako pala. O bumaliktad na ako. Retirado ako. Sabi, retirado naman, mga kababayan, yung sinabi.
Hindi naman sinabing mga active. Kahit pa yung mga active mga kababayan, kung talagang, kung iyong tutuusin, buisit na, tibangag. Ngayong hapon, nakapagpiyansa na si Pukiz sa RTC branch. Buti naman pinayagan, mahina ang kaso mga kababayan. Ayun, ano lang yan mga kababayan parang pananakot lang yan para mag-send ng mga kababayan, chilling effect sa iba pang gustong magsalita. Walang patutunguhan itong talaga. Yung kasong yan mga kababayan, parang warning lang yan para matakot kayo mga kababayan, matakot tayo yung ilan. 7 na nagkakahalagang 48,000 pesos. Para sa agenda, Isaiah Mirfuentes. Isaiah Mirfuentes, Abante, Liling. Dating PNP Chief Nicolas Torre, pero Ay nako, isa pa tong jablong ito mga kababayan. toka pa rin daw siya sa pagdisiplina Naging traffic aid. General na naging sa traffic mga aid. kasamahan. Sa kanyang pagsabak bilang bagong General Manager ng MMDA, ano-ano kaya ang plano ng ahensya ngayong 2026? Alamin sa agenda report ni Justin. Akala siguro ni Torre mga kababayan na nakakalimutan na yung ginawa niya, kasalanan niya. Manda ka Torre. Ngayon, magpakasaya ka muna under the bangag dahil pagdating ng panahon Torre, kulong ka talagang animal ka, visit ka. New Year, new plans na rin ang inilatag ng MMDA para sa taong 2026. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, nais nila na ma-involve na rin sana sa planning, execution at implementation ng infrastructure projects. Baka mangurakot din kayo ha. Department of Public Works and Highways. Kabilang dyan ang mga para sa flood control. Makikipag-usap kay Secretary Dizon at makikipag-tie up dahil alam niyo naman ang DPWH ang gumagawa ng mga infrastructure projects insofar as flood control is concerned. Tine-turn over na lang yan sa atin pag nagawa na. Ang isa sa ilang plano na yan ay kasunod na rin ng pag-uusap nila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III na Ay, nakong Diablo, bilang bagong General Manager at spokesperson ng ahensya. Ayon kay Chairman Artes, Ay, nako. 70% ng operational matters na may kinalaman sa ahensya ay Ako dyan kay Torre mga kababayan, Lahat ang magiging hindi na siya napakita mga kababayan, nagtago na siya. Magpapatakbo basically na Ambisyosa din yung bakla yung mga kababayan dahil tatakbo din daw yung senador. Ay nakong Torimao. Nag-usap na sila na dilima sa kanilang line-up mga kababayan. Yung bakla nga din mga kababayan na nangutya sa taga Mindanao sa Sub-Saharan. Gusto nga maging presidente yan si Torre. aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. So essentially, we'll oversee everything sabay-sabay yan. Sabay-sabay Shut natin up. gagawin. May mga focus. Mag-boxing. Focus natin. Mag-boxing ka muna sa anino. Traffic, dahil naman yan. Ang baha. I-boxing mo ang anino mo, Torre. Sa kanilang Shadow boxing. pag-uusap, ayon kay Artes, bilang dating PNP Chief si Torre, traffic management at traffic enforcement Traffic aid! ang pinapatutukan nito. Kawawang traffic aid. Unahin yung discipline ng aming traffic enforcers. So, Ang traffic meron kami aid. dito na yung kung tinatawag namin SIIO, yung nag-investigate at nag-observe ng performance ng ating mga enforcers. Yung mga gawa-gawa ng hindi maganda. Number 1 na yang si Torre mismo. Ay nako. Sila yung nag-investigate, lalo-lalo na pag... Pustahan tayo mga kababayan. Malayo ang isang isang taon. Tanggal na naman yan si Torre. Bigyan natin ng 3 to 6 months. Tanggal na naman yan mga kababayan. Inutil yan Kung gaano kalaki abungangan yan mga kababayan, ganyan din ang pagiging budol niyan. Yan ay sila yung nagkakaso. Aminado si Artes na marami na rin ang nakasuhan sa kanilang tauhan at sa ilalim ng pamumuno ni Torre, mas magiging strikto ito at mas magiging maigting ang investigasyon. Mag-boxing ka na naman dyan. Di-review din daw ni Torre ang mga lugar kung saan pwede pa mag-improve ang pagmamando ng trapiko, katulad na lamang ng Marcos Highway, Eto na mga walang silbi na itong mga kababayang mga taong ito. Tapos talagang gustong-gusto nila mga kababayan sa media. Ma-interview ng media, mga media mileage na naman mga kababayan. Ay nako. at iba pa. Naging usap-usapan naman sa social media na tila demotion ang posisyon ni Torre ngayon. Sagot naman ng dating PNP chief dito.
Kayo na naman nagsabi niyan eh. Kayo nagsabi, lahat nagsabi. Diba? At the end of the day, the coach is always the one na susunod. Shut up! Mag-vaccine ka muna, Darna. Masusunod, di ba? Diwata pala ito, no? The government is a very, very big machinery. Ay, nako, diwata. Isang malaking birokrasya. Oh, sige, mag-enjoy ka muna dyan sa sa labas. Habang malaya ka pa, hindi ka pa hindi ka pa kulong. Hindi ang nasusunod yan sa mga direct presidential appointees. Para kay Torre, isa itong pagkakataon para magsilbi na hindi niya palalagpasin. Para Hindi sa palalagpasin! Just Ignacio, Billionaire News Channel. Sumipot sa Justice Department sina dating Senador Bong Revilla at Ayan, Senator Joel Villanueva para sa Akala natin mayroon na makukulong. reklamo laban sa kanila kaugnay ng flood control corruption scandal. Eto at least man lang etong sila Bong Revilla, yung mga una na banggit mga kababayan, kung sila lang ang nasampulan, okay. Pero eto si Bangag, wala eh. May ibang plano mga kababayan dahil gagamitin, etong sina Joel Villanueva, ayaw pa nilang ipakulong mga kababayan dahil magagamit pa yan sa impeachment, Sara. Sa agenda report ni Liza Bonzo. Kahit si Bong Revilla na lang, sige go, Bangag, pakulong mo. Walang basihan at hindi ka panipaniwala. Ito ang iginiit ng kampo ni dating May aamin ba? Bong Revilla Jr. sa panibagong reklamong inihain laban sa kanya kaugnay ng isa na namang flood control project sa Bulacan. Kaninang Eto mga hindi na natuto ng mga tao ito. nagsumite ng kontrasalaysay ang dating senador Hindi sa na Department of natuto! Justice. Kinumpirma ng legal counsel ni Revilla na ito ay panibagong reklamo. Sa madaling sabi, ang mga aligasyon laban kay former Senator Ramon Bong Revilla ay walang batayan. Yung mga ganitong complaint na Ay, file nako. na walang batayan, para bang final lang, para lang Natural yan ang sasabihin mo. Alangan sabihin mo mayroong batayan. May kulong, lalong makukulong yan. mangharas o mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, Sige, gandihan yung ninyo! ganitong complaint, Taway kayo! ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. Hindi ito dapat pakinggan. Linyada yan kaso fake news. Dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Una itong namataan ng media sa DOJ noong Ano kasalanan nito si Bong Revilla kay Bangag mga kababayan? Na nasama siya, di ba? Pag-uong Pilipinas din yan. Siguro paano lang para mayroon lang talaga silang masabi mga kababayan na mayroon silang investigahan. Mema lang. Disyembre matapos maidagdag bilang additional respondent sa ilang flood control scandal related cases na sumasailalim sa paunang investigasyon ng ahensya. Sunod na dumating sa DOJ si Senador Joel Villanueva. Nandito tayo para ipakita yung commitment natin sa Ay, nako. process. Kaya tayo nandito despite the fact na yung paniniwala natin remains the same, na ridiculous talaga yung complaint. Alam niyo yung Pero ang gusto talaga natin mga kababayan, kung makulong ito, wala tayong pake. Pero yung inaantay natin, itong mga bangag mga kababayan, sina Marcos, managot na. nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos dun sa complaint, 1% daw ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa abogado ng senador, nagsumite na rin ng kontrasalaysay si Villanueva bilang tugon sa aligasyong tumanggap umano ito ng milyones na kickbacks mula kay dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara or Engineer Alcantara say that he delivered the 150 million to this aid. Sige, bahala ka na ng Joel. Only identified as Peng. Yun lang ang kanyang identification. He does not even know who Peng is. We produced Peng here who executed an affidavit. Ito nga, sa tingin natin hindi lang ito. Marami pa yan mga kababayang mga nagnakaw dyan, nangurakot. Hindi pa lang nabibisto. Who denied meeting Engineer Alcantara on the date, the time,
that Engineer Alcantara mentioned, alright, when he delivered supposedly the 150 million. Ayon sa abogado ni Villanueva, humaharap sa reklamong Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang senador pero giit nito. Isang essential requisite nun, dapat you are an officer who has authority to actually disburse money. Paano yung under the table? Yan kung meron bang nasa tamang mga kababayan kaisipan na idadaan sa legal yung kamurakot? Disburse ng pera. Under the table yan eh! Disbursement galing either DBM o upon request of DPWH. Tatlong testigo ang pinroduce ng kampo ni Villanueva, isang peng na siyang inubutan umano ng pera ni Alcantara, isang tauhang may hawak ng susi para sa compound ni Villanueva at isang chief of staff. Ayon sa DOJ, ang mga nakatakdang pagdinig ngayong araw sa ahensya ay para sa preliminary investigation sa mga kasong kinasasangkutan ng Wawaw Builders o Wawaw! Catalyst Wawawin! Builders Inc. para sa mga proyekto sa unang distrito ng Bulacan na naiulat na 100% completed pero natagpuan grossly deficient o non-existent. Para sa agenda, Elijah Bakit Bonzo, pinapatagal pa yung mga Bernard kasong yan, Luciano. mga kababayan? Sigurado ng mga ghost? Sinampahan na ng plunder complaint si resigned Congressman Zaldi Co sa Department of Justice. Isa Uy, grabe. si Co sa key figures ng flood control corruption scandal. Sige na, move on na kay Zaldico. Marami na yung kaso si Zaldico. How about the others? Noong Nobyembre, nagsumite ng joint recommendation sa Office of the Ombudsman Tambalos-los. ang DPWH at ICI para hainan ng reklamong plunder, graft at bribery si Co kasama si dating House Speaker Martin Romualdez. Pinaniniwala ang nasa Europe si Co, kanselado na ang kanyang pasaporte. Sige, si Romualdez din, dapat mga kababayan, sampahan na ng plunder. So we have one additional case for plunder, specifically against former Ako Bicol Representative Elizal Deco. So all these are undergoing preliminary investigation. Hindi po pare-pareho yung timeline ng PI sa mga kaso na to. Malalim daw ang ugnayan Malalim! ng BBM at ng kanya umanong paboritong contractor sa Oh, Ilocos. Yan sinasabi natin mga kababayan. Ang matinding kurakotan din dito. Dahil may paboritong contractor na nakasungkit ng bilyon-bilyon tapos ang sabi mga kababayan, mga kaduda-duda ang mga proyekto. Marami nga daw ghost project Ilocos Norte. Mula nang maupo ang Pangulo, lumobo raw ang mga kontratang nasusungkit ng kumpanya mula sa gobyerno. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Joash? Tila mayroon daw favorite contractor si Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte. Yan ang inilahad ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa And then si Tambalos-los. press conference ngayong araw. Ang contractor daw na ito, walang iba, kundi ang Megapolitan Builders and Construction Supply. Bawal yan, pero paborito na ng kontraktor. Paborito, di ba nga? Noong konsel pa lang itong si Alcid, kontraktor na, paborito na ni Bongbong Marcos. Ang Paborito ni Ngagba. So, wala na silang hiya. Walang hiya. Binigyan pa ng bilyones na construction, mga flood control sa Ilocos Norte. Una nang Ayan na, Solid North! na direktang Go, Solid North! Lawag City Mayor James Brian Alcid ang Megapolitan Builders. Hanggang sa kasalukuyan, pangalan niya ang nakalagay bilang Authorized Managing Officer ng kumpanya sa DPWH Contracts. Kahit na 2022 pa siya nagsimulang umupo sa pamahalaan bilang konsehal. Matapos si endorso ng Team Marcos noong 2025 elections. Team Marcos! Ng Lawag City si former Mayor Michael Marcos Quion, isang kilalang kritiko ng pamilyang Marcos kahit na pinsang buo siya ni PBBM. Kalaban! Nasaan na Solid North mga kababayan? Pinsan ni Bangag, kritiko. Sinuri ng Billionaire News Channel ang mga kontratang napanalunan ng Megapolitan Builders. Mula 2016 hanggang 2025, aabot sa 334 contracts worth 8.8 billion pesos ang nakubra ng kumpanya. Pero kung hihimayin ito, tila mas malaki pa ng 5 beses ang nakubrang kontrata ng Megapolitan Builders. Grabe, no? 2022 hanggang 2025, kaysa 2016 hanggang 2021. Grabe! Paborito talaga ni Bangag. 2016 to 2021, 152 contracts worth 1.9 billion pesos ang nakuha ng Megapolitan.
Marami pa sa mga kontrata nito mula 2016 hanggang 2018 naka-joint venture sa iba pang mga kumpanya. Taon-taon, hindi aabot sa 500 million pesos worth of contracts ang napananalunan ng kumpanya sa mga taong ito. Pero pagputok ng 2022, kasabay ng pagiging konsehal ni Alcid at pag-upo bilang Pangulo ni PBBM, biglang Pababangan! sa 917 million pesos ang presyo ng mga kontratang nakuha ng Megapolitan Builders. Ah. Sapit ng 2023, dumoble ito sa 2 bilyones na. 2 billion pesos worth of contracts muli noong 2024. at Grabing 1.8 billion panggagatas, pesos no? naman noong 2025. Panggagatas Aabot sa 6.9 sa kaban billion ng pesos bayan. ang presyo ng mga kontratang nakuha ng kumpanya sa loob lang ng 3 taon mula 2022. Malayong malayo sa 1.9 billion pesos worth of contracts na nakuha nito sa loob ng 5 taon mula 2016 hanggang 2021. Hindi pa kasama dyan ang JC08 Builders Corporation na Hindi pa nakakuha kasama. ng 123 contracts worth 679 million pesos mula 2024 na nakapangalan naman sa kapatid ni Alcid. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Mayor Alcid pero hindi ito tumugon Paborito. sa aming mensahe. Wala pa ring tugon dito ang palasyo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ay nako, eto mga kababayan ang 2026 daw na New Year's resolution na walang kurakutan na. Ay, umaalingasaw mga kababayan sa corruption na naman. Anong masasabi niya dito? Post your comments below.